Nehemias Kapitulo 3. Mga parteng ipinagagawa. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga-Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hasenaa. Nilagyan nila ito ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakos. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berikayas at apo ni Mesezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa, ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joaida na anak ni Paseya at si Mesulam na anak ni Besodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa nina Melatayas na taga Gibeon at Jadon na taga Meronot at ng mga taga-Gibeon at Mizpah, hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Hesabnias. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga hurno ay ginawa ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanun at ng mga taga-Zanoa. Sila rin ang nagayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay iniayos ng anak ni Rekab na si Malkias, pinuno ng distrito ng Bet Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kolhoze na si Salum, pinuno ng distrito ng Mizpah. Pinubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur. Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Kelia. Ang anak ni Henadad na si Babay, pinuno ng kalahating distrito ng Kelia,
ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Joshua na si Ezer, pinuno ng Mispa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zibai na si Baruk ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Uriah sa tapo ni Hakos na si Merimoth. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga paring nagtayo ng pader. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maaseias at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader, ang nag-ayos naman ay si Binui na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzai. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo, malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang iba pang mga manggagawa. Ang mga taga-Tekoa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadok na anak ni Immer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sekanias na si Semayas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selemayas at si Hanun, pang-anim na anak ni Zalaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malkias na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader.